Higit isang linggo na mula nang mapamalita ang nagbabadyang pagsalakay ng pwersa ng kapulisan sa tahanan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, hindi na naubusan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang kanilang tahanan upang bumisita rito at magbantay. Ang ilan sa mga ito ay nanggaling pa sa Maynila at sa malalayong lugar ng Cavite, Cebu, Bohol, Bukidnon at Iloilo. Ang mga kasama ko ay ate ko and her 2 daughters from Bohol. And then I also have tita from Cebu and then kami sa Bukidnon. We saw like what he did for the country, like all his projects, his genuine love for our country. And so actually, yung pagka-aresto ni Tatay Diggs, I cried like the whole day. I don't know why, kasi wala naman talaga akong connection sa kanya. But I just saw how he loves our country. Pare-pareho ang kanilang sentimiento sa kasalukuyang sitwasyon ni Duterte. Para sa kanila, masakit na makita ang hamong kinahaharap ng itinuturing nilang ama ng bansa. So masakit din sa amin na ganito ang nangyari sa atin. Pero be strong lang lahat tayo. Ang sabi ko lang sa mga kapatid natin dito, sa lahat ng buong mundo, na sisikapin natin na makabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi siya talaga ang pag-asa natin na bilang tatay natin dito. Hindi ito laban ni Tatay Digong, kundi laban natin lahat. Sa taga Cebu ba, daghan kayo jud nasakitan. Oo. So mao na nga kada city didto nagkuan po, nagrally po tungod ana niya. So tanan sa work, tanan asin daghan kayo na nasakitan sa nahitabo ni Tatay Diggs. Bumisita rin ang legal counsel ni Duterte na si Attorney Martin Delgra III upang makita ang sitwasyon at personal na makausap ang mga taga-suporta ng dating Pangulo, pati na rin ang mga vlogger. Ikinatuwa niya ang pagkakaisa ng mga Dabawenyo. Kasabay nito ay nag-iwan din siya ng payo sakali man na may biglaang presensya ng mga alagad ng batas na magtatangkang pasukin ang bahay ng dating Pangulo. So you ask for identity of anyone who comes here to search. Una, pangalan. Ikadua, ranggo. Ikatulo, ang unit kung asa siya gikan. O ang order nganong mosulod siya sa balay. The search warrant has to be presented. Oh, search warrant support sa hingtungdan. Sa hingtungdan. Ang hingtungdan, wala diri. So, asahig. Sa may tapuan na, kinsay gibinlan sa balay, moto ang pakitaan. Siyempre, na may mga abogado mo tabang para mo ila kung tinuod pa ni, sakto ba ni, sakto ba ni, ay, sigon sa patakaran sa balaod, mo na isang importante. Bago naman natapos ang araw, ay bumisita rin sila Boss Dada, Coach Oli at Jay Guevara o mas kilala bilang mga banateros sa tahanan ng dating Pangulo. Ayun, galing pa kami sa ating peace rally sa Kalinan. Ikinampanya natin yung ating mga kandidato sa PDP, yung Duterte. Ayan, from there, dumiretso tayo rito para makita yung situation, kung gaano ba karami yung nakikisimpatya sa pamilya Duterte, sa panggigipit sa kanila. So nakikita natin, nakakainggit kasi kami sa Manila. Naghahanap kami ng mga ganito karaming tao na magpakita ng suporta. And talaga naiinggit kami sa mga taga Davao kasi united talaga yung mga taga Davao at talagang pinibigyan nila ng importansya and pahalaga yung isang tao na talaga nabigay sa atin ng magandang Pilipinas at maayos na Pilipinas. And nangyari na ito kay Pastor Apollo Kibuloy, ginawa na nila kay Pangulong Duterte, kayang-kaya nilang gawin sa atin, pero kung marami tayo, kung magkakasama tayo, mahihirapan sila. Yes, yes. Binigyang diin ng mga taga-suporta na hindi sila magsasawang magbantay sa tirahan ng mga Duterte hanggang sa makabalik ang kanilang Tatay Digong. Panawagan ako kay Marcos, kung ganyan lang man ang ginagawa mo, iniipit mo mga tao, magbaba ka na lang. Wag mo na papahiyain ang Pilipinas. Maawa ka naman. Kami mga bulag kami, lalo mo kaming binubulag. Alaman namin ang totoo at hindi. Bulag lang kami, wala lang kaming mata, pero sa pakiramdam, nararamdaman namin kung ano yung tama at saka mali.
Sana makonsensya ka sa ginawa mo kay Tatay Digong. Wala man siya isala, good. Ilan lamang sina Rachel Ann, Pablo at Ian mula sa Persons with Disability o PWD community na wala mapagsidla ng damdamin dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Hindi rin lamay tago ang pighati sa hamong kinahaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daang-daang kababayan din mula sa Muslim community ang nagpahayag ng suporta sa dating Pangulo. Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galing Mindanao, kung saan sa Zamboanga, nag-schedule sila. Sabi ko, wag natin ganun sabay-sabay. Kasi marami rin na rin po nandito. Kapansin-pansin din ayon sa chairman ng Muslim community ang pagdami ng mga grupo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nag-oorganisa ng pagtitipon bilang suporta kay dating Pangulong Duterte at kundinahin ang lumalalang sitwasyon ng bansa. Palala ito, bumibigat na bumibigat. Dahil yung kahit kaninong grupo ngayon, mas lalo dumadami, nagbibigay ng idea, nagsasama-sama. Hindi lang kung alam po naman nila, mamilitary yan, kahit anong sektor yan, kung ano man sibilyan yan, nagsasama-sama. Na hindi naman ino-organize yan, kundi mga taong Pilipino lang, ginagawa nila yung alam ho nila na nayurakan ang ating dating Pangulo at nayurakan po ating bansang Pilipinas. Sa AIDS ni Tatay Digong, dapat nandito siya sa bahay niya. Treasure natin siya kasi treasure talaga natin siya. Anong ginawa sa kanya? Wala. Yung rights niya, nilapastangan, gidala pa siya sa ibang country. Dapat dito sa, kung i-judge man siya dito sa bayan natin, hindi sa ibang country. Hindi rin nila may tagong pagkadismaya sa mga dapat sana ay tagapagpatupad ng batas at sa patuloy na pambubusal sa tinig ng bawat Pilipino. Sana Tori, makonsensya ka. Sa bagay, yung ginagawa mo, babalik din sa iyo yan. Tapos sasabihin ninyo yung SMNI, yung mga vlogger, fake news. Paano hindi ninyo tatawagin fake news? Yung mga stream media lang kasi binubusalan kasi ninyo, kaya yun ang totoo sa inyo. Pero para sa amin, kahit mga bulag kami, alam namin ang ginagawa ni Digong mabuti. Sa 6 months pa lang si Digong marami nang ginawa. Kaya mahal na mahal namin si Tatay Digong. Unta akong makadungog. Kung makadungog lang ka, Tay. Kung makadungog lang ka sa mong mensahe, pakusog diha. Unta makauli na ka diri sa Pilipinas kayong mga tao. Sakit na kayong ipangbati. Sa ngayon, patuloy na dinadagsa ang tirahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ng nagkakaisang tinig at panalangin, naniniwala mga taga-suporta na makakabalik din ng bansa ang dating Pangulo at makakauwi na rin sa kanilang tahanan sa Davao City.